Ang investment ang pwede sa mga taong employed. First, ang nire-recommend ko talaga na bilhin even ang mga staff ko is gold. Disclaimer lang, hindi ako nagbebenta ng gold at hindi ko business ang gold. And I am not expert pagdating dito. Kailangan mo pa rin itong aralin para ma-check mo kung ito ay para sa'yo. Ito ay opinion ko lang base sa experience ko. So ano nga ba ang benefit ng pagbili ng gold? Una, every year tumataas ang value ng gold around 11%. So nabibit nito ang inflation na nasa 3.3% this year. I started buying gold noong 2021 and ang presyo ng gold that time is 2,800 pesos per gram. After 3 years noong 2024, ang price na ng gold is around 4,000 pesos per gram. That's around 40% increase in value. So pwede mo itong gamitin as a vehicle to park your money habang hindi mo pa ito ginagamit. Kung mag-iipon ka rin lang, bumili ka na ng gold para lumalaki ang value ng pera mo. And then, kung gusto mo mag-start ng business later on or may balak kang paggamitan ng pera mo in the future, may makukuha ka. Padalawa, maliit lang ang halaga para makapag-umpisa. Makakabili ka ng gold sa halagang 1,000 pesos or 2,000 pesos lang. At kung magiging habit mo ito buwan-buwan, hindi mo mamamalayan, marami ka ng pieces na nabili. Meron akong staff na bumibili ng ginto sa mga pawn shop at iniipon lang. Eventually, binenta niya yon at kumita yon ng pera. Unlike sa real estate na kailangan mo ng malaking pera para makakuha ng properties, dito makakapag-umpisa ka kaagad. Patatlo, ito ang investment na wearable. So habang tumataas ang value, napapakinabangan mo na siya kaagad bilang accessory. Hindi mo kailangang maghintay ng matagal na panahon para siya magamit. Marami pang bagay ang nagagamit mo na tumataas ang value like bags and mga relo. Pero ang gold ang pinakamura sa kanila. Paapat, napakadaling i-liquidate ng gold. Kung dumating ang panahon na gusto mo nang magbenta para gamitin ang pera mo, napakadali niyang i-convert. Napakarami rin ang namimili or pwede mong pagsanlaan ng ginto. Pipili ka lang ng mataas ang appraisal kung ibebenta mo or yung mababa ang interest kung isasanla mo. Yan yung mga common benefits of buying a gold as an investment. Pero meron ding disadvantages syempre. Unang disadvantage, madaling mawala or manakaw ito. Kung suot mo yan, make sure na hindi yan mawawala or hindi ka pupunta sa mga lugar na pwede kang manakawan. Pero din na hindi malalagot yan kung kwintas or bracelet ang bibilhin mo. Padalawang disadvantage, maraming peke na nagkalat ngayon. Kung bibili kayo ng ginto, make sure na 18 karat pataas ang bibilhin nyo. Yun ang rating ng mga tumataas ang value. Kailangan dun kayo bibili sa mga legitimate na nagbebenta ng ginto. So, isang ninong namin ang nagpakilala sa amin sa binibilhan namin. Tandaan ninyo, lahat naman ng investment merong pros and cons. Either real estate yan, stocks yan, art, sapatos, relo, bag, at iba pang investment. Depende na lang sa kaya mong itolerate or sa risk appetite mo or sa result na gusto mo. At ang pinaka-importante sa lahat, kailangang knowledgeable ka sa gusto mong pasukin na investment. I will give my opinion sa iba pang investment sa mga susunod na araw, so follow this page. Yun lang, God bless you.